Hello, kuwentuhan muna tayo. Hindi, kuwentuhan ko muna kayo kung paano nga ba ako nakarating dito sa Turkey eh. Okay, 2020, na-hire ako sa Hong Kong, start ng pandemic, March 2020. Doon, okay yung sitwasyon ko doon, okay yung amo ko. Siyempre, sa loob ng 2 years, first contract ko doon is hindi pumupunta doon si Popo. So, wala kang problema, hindi pala utos yung mga amo ko. And then, malaki na din yung bata, 13 years old na. So, parang nakafocus na ako sa household chores. And then, minsan sinasamahan ko din yung bata sa mga activities niya out of school. And then, nung 'di ba, 2022, hindi pa din makauwi gawa ng pandemic. May quarantine pa din. So, nag-extend ako ng 1 year sa Hong Kong. And then, nung medyo maluwag-luwag na yung patakaran sa Hong Kong about sa COVID, pumupunta na dun si Popo. Doon ako nakaranas ng yung sinasaktan ako, ganyan. Yung batuhin ako sa mukha ng maduming basahan, yun yung mga ganyan. Hilahin yung buhok ko. So, sabi ko, tapusin ko na lang siguro yung extend ko na 1 year. And then, may nakita ako na great au pair. Au pair ba yun? Papunta dito sa Turkey. Nag-try ako na mag-apply. And then, may mag-hire na sana sa akin. Kaso, ang offer lang nila nun is $400. 2023 yun na. January. And then, first week ng February, 2023, na may nakita ako ng mga post na nga ng mga nanny dito sa Turkey eh. Pero hindi pa sila yung yung sa Facebook na ganito. May nakita na ako sa YouTube and then sa Google na may nakita ako ng mga agency. Ang una kong in-applyan is yung best nanny ba yun dito ang pangalan sa Turkey, nakalimutan ko na. And then, may nag-interview sa akin. Pero sabi nga is mukha daw akong sobrang bata. So, hindi ako hinire ni employer. And then, nun din is sinisingil nila ako ng $3,000 o nasa 150,000 pesos. And then, sabi ko is, kaya naman siguro. Kaya naman yung gastos. Kaya lang, hindi nga ako hinire kasi nga sobrang bata ko daw tingnan. And then, yun na, nakita ko si Nuno Agency. Ang tie-up nila sa Pilipinas is 9K. Sa 9K ako nag-inquire una. And then, sabi nila is, ang hanap lang daw nila is college grad papunta dito sa Turkey. So, nawalan ako ng pag-asa. And then, nag-try ako mag-send ng introduction video sa Nuno. And then, after 2 days lang yata, tinawagan ako ni Ma'am Aya. Tinanong ako kung nasaan daw ako ngayon, ganyan, mga tanong niya. And then, the next day, may nag-interview sa akin. First interview ko sa Nuno is, hindi ako na-hire. And then, yun, second interview ko, yun yung amo ko ngayon. Hindi naman masyadong mahirap yung mga tanong ni amo, no? Nasa Hong Kong pa ako that time, pero may ticket na ako pa uwi. Gawa nga ng, nagpaalam muna ako kay amo na sabi ko, magbabakasyon na ako ng 5 araw kasi nga, tapos na yung 1 year extension ko. Pero yung visa ko, for another year is, pinapaprocess na ng amo ko. Tapos sabi ko is, uwi muna ako for 5 days sa Pilipinas. Kasi after 3 years nga naman, hindi ako nakauwi. So, bumili ako ng ticket. And then, pag uwi ko, bago naman ako nga umuwi ng Pilipinas, is hired na ako. So, umuwi ako ng Pilipinas ng February 22, madaling araw. Pagka kinabukasan, February 22, 8 a.m. in the morning, nag-medical na ako for Turkey. And then, the next day is nag-report ako sa 9K and for PIDOS. And then, yung mga sumunod na araw, naghintay lang ako ng mga documents from agency para makapag-visa application ako. And then that, after ng visa application ko ng March 6, medyo natagalan din kasi yung mga documents ko. And then, after that, umuwi muna ako ng province kasi sabi naman ng agency is,
okay daw munang umuwi kasi nga ayun, may 1 week or 2 weeks naman daw na for the approval of the visa. Yun nga, umabot ako ng almost 20 days before ma-approve yung visa ko. And after that, ng visa ko, bumalik ako ulit ng Manila para sa OWA. Then pagkakuha ko nung passport ko sa visa center, diretso agad ako ng agency para mag-report. And then the next few days, ganyan, waiting na lang ako for OWA schedule ko. And then, ayun na. After OWA, then sinabi na nila na i-book ako ng ticket yun. Binook agad ako ng ticket ni na amo. And then, final med, kinabukasan flight na. And then, yung flight ko is from Manila to Dubai. And then, Dubai to Istanbul. Nag-stay muna ako sa accommodation ng 2 days and 2 nights. Bago ako sinundo ni Ma'am Izel, yung owner ng Nuno. And then, hinatid niya ako of course, kumain muna pala kami. Tapos, hinatid niya ako sa Istanbul Airport. Papunta naman ako dito sa Ankara. And then, yun lang. Hindi naman ako nahirapang hanapin yung amo ko kasi nakita naman niya agad ako sa labas. Yung amo kong lalaki pala yung sumundo sa akin sa airport dito sa Ankara. And then, yun lang naman. Sa awa naman ng Diyos is napunta ako talaga sa mabuting amo. And as of now, nasa second contract na ako. So, sa mga aspiring applicants papunta dito sa Turkey, wala naman nga talagang masamang mangyayari pag sinubukan ninyo. Siyempre, yung lagi-lagi kong sinasabi na magdala ng madaming pasensya. Okay. Ito din po is ginawa ko para din po sa mga nagtatanong kung paano daw po ako nag-apply from Hong Kong to Turkey.